Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto pong lahat. Tayo po'y mabuti. Lahat. Amen. Sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago po ang lahat, yung mga magagamit ang ating opening prayer, Brother Joel Valdez, praise and worship, music team, operatory song, Sis Giselle, and Brother Johnny, operatory prayer, Sis Jenny. Hallelujah. Tayo na pong mag-umpisa, mga kapatid. Tayo na pong tumayong lahat. Hallelujah. At welcome natin ang presensya ng ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah.
Are you ready to praise the name of the Lord? True God, nothing is impossible. Hallelujah! Woo! We praise you, God. Hallelujah.
Amen. Ihanda na natin ang ating kaloob sa ating Panginoon habang umaawit magbibigay ng isang awitin sina Sister Giselle at Brother Johnny. Purihin ang Diyos sa hapong ito. Kami po ay maghahandog ng isang awitin. Awiting papuri para sa Diyos na may, ito po ay Ilocano, pasensya na po. Tunggal daw ti panagbiag ko, adua sa lutsod, umapay panunot ko, apay damtang liday, panagtuk day ti pusok, jak mawatan dusa wenno panubok. Ti kariti Diyos, si Biblia gawaning gana, sabten namin kasapulan ti anak na, ket kunananak kag matalek kalata, at daragsak kalpasan panagsagaba. Iti jimpo, iti panagmaymaysa, ti apo, umdas mangliwliwa, iti oras, ti nagpanagsagaba, punasin namin na panagdudwa. Hindi ka rin ni Diyos, si Biblia gawaning gana, sabten namin kasapulan ti anak na, ket kunananak ag matalek kalata, at daragsak kalpasan panagsagaba. Tunggal ganito, inak mapanpanunot, kinaimbag ti Diyos, sangko amarukot, abay narurason, tinak panagsanot, panagsirbi kasapulan panagtuloy. Ngenti ka rin ti Diyos, si Biblia gawaning gana, sabten namin kasapulan ti anak na, ket kunananak ag matalek kalata, at daragsak kalpasan panagsagaba. Ngenti ka rin ti Diyos, si Biblia gawaning gana,
sa kalpasan panagsagaba. Yemti ka Kariti Diyos, si bibiyag awan gana, sapten namin akasapulan ti anak na. ket Kularanak kang matalek kalata, at darag sa kalpasan panagsagaba. At darag sa kalpasan panagsagaba. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos na Ama namin na sumasalangit, O God. Marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon. Kanina pa lang po, Panginoon, sa pag-aawitan po namin, naranasan na po namin ang iyong presensya, O God. Hallelujah. Ama, marami pong salamat. Patuloy, Panginoon, ang pagpapasalamat po namin. We give thanks, Panginoon, sa aming tithes and offering, Panginoon, na nandito ngayon, O God, na kung saan marami pong salamat sa nagbigay, O God. Patuloy, Panginoon, na bless their lives, O God. Patuloy, Panginoon, na bless our works, Panginoon, na kung saan doon po, Panginoon, ang gagaling ng pagpapala po namin, O God, na pagbibigay po namin, O God. At marami pong salamat sa mga kapatid ko, Panginoon, na hindi pa po nakapagbigay, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na iparanas mo din sa kanila, Panginoon, na we bless, Panginoon, kung kami nagbibigay, O God. Ama, marami pong salamat. Patuloy, Panginoon, pagtaas po namin sa iyong pangalan sa lugar na ito. And this is our prayer in Jesus' name. Praise the Lord! Gandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Sino po yung mga masaya ngayon? Sino na po yung handang... Wala kong sinabi pa. Manood ng football. Bago po tayo manood, kinakailangan ay... Dito muna tayo mag-concentrate, mga kapatid. Salita ng Panginoon. Meron tayong gawain mamaya, activities ng men's and women's, kaya ang ating gawain ay hanggang alas 7 lamang, mga kapatid. Bago ko makalimutan, ay wine-welcome po natin si Sister Maligayang pagbabalik galing po ng Pilipinas kay Sister Maribel. Uli po ang aming pagkikiramay sa inyong pamilya and of course kay Sister Wilma, condolence po sa family. Hallelujah. Mga kapatid, ay ewan ko kung paano natin umpisan, ano? Ang football nga naman ay kinukuha na po yung ating atensyon, pero makinig muna tayo sa salita po ng Diyos. Amen. Ito po ay napakaganda, mga kapatid. Ito pong tema po natin. Ito po ay kinuha ko po doon sa Psalms 145 verse 14. Bagamat ang ating pag-aaralan po ay doon po sa unang Samuel, sa 1 Samuel chapter 17, 41 to 49. Alam po niyo yung istorya na yon? Si David at si Goliath. Maglalaban ngayon ng Espanya at Argentina. Sinong manalo? Di po natin alam. Pero yung pag-aaralan po natin, alam po natin ang mananalo ay si David, mga kapatid. Napakaliit. Kalaban niya ay napakalaki. 3 estrellas kontra 1 estrella. Sinong mananalo, mga kapatid? Tumayo na po tayo at tayo po ay samandaling manalangin. May halong football po yung ating aralin, pero alam ko po, mga kapatid, na makakatulong po sa ating paglagong espiritual. Dakilang Diyos, sa oras na ito, maraming salamat po. Nandito kami magdiwang, magsaya, magalak sa inyong kadakilaan, kabutihan sa aming mga buhay. Sa maikling sandali, Panginoon, ang gawain na ito, iniling po namin patuloy ang inyong pangunguna, maging din po sa pag-aaral ng inyong mga dakilang salita. Kasamahan mo kami, O Diyos, mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Pangunahan mo ang iyong lingkod, kaming lahat na makikinig at mag-aaral
sa salitang ito. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Mari na po kayong umupo, mga kapatid. Ang sabi po niya doon, kinote out ko po yung sabi ng versikulo, "The Lord upholds all who fall and lift up all who are bowed down." Pag itagalog po natin, ang Diyos ang tumutulong sa lahat na may suliranin at pagkalugmok at paghihina ay Kanyang hahanguin. Sa madalit sabi, mga kapatid, sa lahat ng bumabagsak, mayroon pong nagtataas. Kung tayo ibinababa, mayroon tayong makapangyarihang Diyos na tutulong sa atin para bumangon muli. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, ito po ay palagi po nating napag-aaralan mula nung tayo po ay bata. Ngayon, matatanda na tayo, mga kapatid? Ito pong istorya tungkol po kay David. Nais ko pong basahin sa inyo, mga kapatid. Alam ko po na maiksi po ang ating oras, pero para maintindihan po nating mabuti. Versikulo 41, "Si Goliath naman ay lumakad ding palapit kay David at sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, 'Ano akala mo sa akin, aso ba ang lalabanan mo at may dalakang patpat?' At si David ay sinumpa ng Pelisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, 'Halika nga't rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop.' Sumagot si David, 'Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon, sa mga mababangis na hayop, ang mga bangkay ng mga kawan ng hukbong Palisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato na kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay napasubsob na bumagsak sa lupa. At doon sa susunod na bersikulo, tinalo ni David ito pong si Goliath. Sa unang bahagi po, mga kapatid, ng ating binasa, ay makikita po natin na mayroon pong isang napakalaking tao, ang pangalan niya ay Goliath, na mayroon ding isang bata, ang pangalan niya ay David. Dito po sa unang bahagi, nakita ng malaking tao ito, mga kapatid, at dito po nag-umpisang kinutya itong si David. Ang sabi niyo, anong pagkakalam mo sa akin, isang tao? Pumunta ka dito at mayroon kang dalang patpat? At makita po natin sa versikulo 44, mga kapatid, ang sabi niya, "Papatayin kita at ang iyong bangkay ay ipapakain sa mga ibon." Pero doon, mga kapatid, sa huling binasa po natin, ano pong nangyari? Kung titignan po natin, mga kapatid, sa versikulo 33, ito pong si David, nung sinabi po ni Haring Saul, dahil yung mga tao, yung mga kasundaluhan, ayaw nilang lumaban. Pero sabi niya, "Ako ang lalaban." Dito niyo makikita kung paano ako tinulungan ng Diyos na makapangyarihan. Nung pinatay ko ang leon, ang oso, at alam ko ang Diyos, siya din ang tutulong sa akin. Hindi po, mga kapatid, dahil sa pabuya, kundi nais niyang patunayan na mayroon siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Pero ang sabi ni Saul, mga kapatid, kung basahin po natin ang wikang Tagalog sa versikulo 33, ikaw ay musmos at doon po sa isang salin, ang sabi niya, mayroon ka pang gatas sa labi. Ibig sabihin po, ito pong si David ay hindi pa niya kayang labanan, ito pong si Goliath. Makita po natin sa versikulo 23 at 24, mga kapatid, sa boses lamang ni Goliath, pag marinig ng mga Israelita, sila po'y nagtatago at sila'y nagsisitakbuhan. So ngayon, mga kapatid, ang tanong, ano ang pwedeng magawa ng isang batang musmos na walang kaalaman sa pakikinigma? Makita po natin, mga kapatid, sa kanyang murang edad, nandun lamang siya ay tagapakstol. Siya po ay pinagalitan ng kanyang kapatid. Sabi niya, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na't magpastol. Pumunta ka ba dito para manood lamang? Mga minamahal, alam ko po na mayroong plano ang Diyos kung bakit nandun po ang maliit na David. At ikaw na minamaliit, napakaliit sa paningin ng iba, mayroon kang magagawa dahil kasama mo ang Diyos. Dito po, ito pong si David, mga kapatid, sa halip na siya po ay matakot, kung titignan po natin sa versikulo 45, anong sabi niya, mga kapatid? Siya po ba ay tumakbo? Siya po ba ay nabahala nung sinabi siya po ipapatayin? Ang sabi niya, mga kapatid, itong si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Ngunit, ang sabi niya, mga kapatid, lalabanan kita sa pangalan. Kanino? Ang pangalan ng Diyos ng Israel, ang Diyos na makapangyarihang Diyos, ang tutulong sa kanya, mga minamahal. Dito po sa 46, makita po natin ang kanyang lubusang pagtitiwala sa Panginoon. Sa kanyang murang kaisipan, nagtiwala siya sa Panginoon. Ang sabi niya, mga kapatid, ito po yung tunay na pagtitiwala. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Anong tapang ng loob, mga kapatid? Isang napakaliit na bata at sasabihin niya, pababagsakin kita at pupugutan ko ang ulo mo. Pinugutan ba niya ang ulo ni Goliath, mga kapatid? Makikita po natin, pagkatapos niyang pinatay, hindi lang po simpleng salita at palamutin ang kanyang bibig at kanyang bunganga, mga kapatid, ang kanyang sinabi, pero ito po ay nangyari sa tulong ng Panginoon. Ang sabi niya, ipapakain kita ng ibon. Sabi kanina, ipapakain kita ng ibon. Sabi din niya, pag mamatay kita, pupugutan kita ng ulo at ipapakain kita sa ibon, sa mga mababagis na hayop, ang bangkay ng mga kawan ng hukbong Peliseo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid, sa iyong istatura ngayon, marahil sinasabi mo, napakaliit ikaw. Parang wala kang magawa. Kung dito po, mga kapatid, ihahamping po natin ito pong si Goliath at si David, makikita po natin sa versikulo 4, sa istatura sa taas na 2 metro at kalahati, napakalaki, isa pong higante. Ito pong si David, napakaliit, mga kapatid. Versikulo 6, makikita po natin at 5. Kumpara, mga kapatid, dito po sa versikulo 38 at 39. Ito pong si Goliath, mayroon pong siyang nakasuot na mga baluti. Ito pong si David, nung sinuutan ni Saul, ano pong kanyang ginawa? 38 at 39, inalis po niya, mga kapatid, yung mga kalasag na yon, yung mga tabak na yon, at alam niyo ang kanyang kinuha? Isa pong tirador at 5 maliliit na bato. Sa ating kaisipan, mga kapatid, kung titimbangin po natin kung sinong manalo, marahil sasabihin po natin, ito pong si Goliath. Pero alam niyo, mga kapatid, ang sekreto kung bakit nanalo po, hallelujah, sa versikulo 40, hindi niya kailangan yung 5 bato, ang kailangan niya lang ay isa.
Napakasimple. Isa lang ang kanyang kailangan. Mga kapatid, hindi na po natin kailangan ng marami. Ibig ko pong sabihin, hindi na po natin kailangan ng maraming Diyos. Ang kailangan lang po natin, yung nag-iisang Diyos, yung Diyos ng Israel. Dahil ang sabi niya, pumunta ka na may kalasag, may itak, kung ano-ano man. Pero ako'y pupunta at lalaban sa iyo. Iisang pangalan, ang pangalan ng Diyos ng Israel na makapangyarihan. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ako po hindi po gasyado po mahilig po ng football. Nagkaroon lang po ko ng interest kahapon habang ako po'y nanonood kasi maaga kong umuwi sa bahay. Alam po ba ninyo na ang Espanya at Argentina, sila po yung maglalaban po ngayon. Sabi nila, si Goliath at si David. At mga mananalo ay si David. Ay sino si David? Bueno, Espanya daw. Pwede siya. Pero alam niyo mga kapatid, itong dalawang ekwipo na ito, mayroon silang kinalaban. Ito po yung Cabo Verde. Pero alam niyo mga kapatid, bago nila tinalo ang Cabo Verde, sila po ay nahirapan. Isa pong ekwipo na hindi po masyadong kilala. Ngayon lang po nakapasok sa mundial. Kung titignan po natin ang lahat ng postura, talo ang Cabo Verde. Siguro sa pinansyal, sa training, at marami pang iba. Kumpara itong malalaking, pero nahirapan po nilang tinalo ang Cabo Verde. Amen? So dito po, ang Espanya, panatag ang loob. 27, mga kapatid, na ganon. Goal. Pero wala hong pumasok sa porteria dahil ito po ay nasalo ng isang portero. Ang pangalan niya ay? Anong pangalan niya, Israel? Si Busina. Busina. Parang busina ng jeep. Busina. Businha. Bale? Pero hindi naman po yun yung tunay niyang pangalan. Siya po ay nabansagan dahil Lola's boy. Sa halip na Diaz ang lagay dito sa likod, Jose Marie Diaz, Busina ang inilalagay dito sa likod, mga kapatid. Amen? Kayo po ba mga kapatid, pag binansagan kayong bonjing, ilalagay ba niyo dito? Yung po'y pag-isang paghahamak. Kasi noon, mga kapatid, batay po sa kwento, lumaki doon sa mga lolo at lola kasi yung tatay niya ay militar, yung nanay niya ay nagtatrabaho. So ang nagpalaki, yung mga lolo at lola. Bakit tayo napunta dito, mga kapatid? Sa usaping ito. Dito po, mga kapatid, maraming nagsasabi na wala siyang mararating. Walang gustong kumuha sa kanya dahil maliit. Paano naman po yung kanyang estatura noon dati maliit? Eh siyempre pag maliit kang portero, ang laki yung, ano tawag doon? Eh di, hindi mo mahaharang yung ano. So, wala akong mag-aakala mga kapatid na yung linalait na yun, hindi naman po siya talaga yung hero ngayon sa mundial. Siguro pag yung makagul ngayon at siya yung yun yung tatawagin nilang hero ngayon. Magiging idolo ng mga taga-riyan. Pero dito po, alam niyo mga kapatid, hindi siya sumuko. At dito po, hindi tinalo ng Espanya, no? Bagamat ang Espanya, kumpiyansado. Tinalo po ng Argentina, pero nagkaroon sila ng proroga, mga kapatid. Nahirapan din, dahil kay Busina. Alam niyo, siya po ay napiling MVP nung naglaban sila ng Espanya. Sino pong nakapanood noon? At nung in-interview, mga kapatid, medyo napapaiyak dahil gusto niya sana yung kanyang mama ay nandun mismo para siya po'y mapanood. Ang ganda, mga kapatid.
Batay po sa kwento, mga kapatid, kasi ang daming kwento, pero inaano ko kung sino talaga yung tamang ano. Ito yung napakalapit na ano ko. Mayroon pong isang kongresista ng Estados Unidos, napanood po niya. At iminungkahi po, mga kapatid, na tulungan yung nanay. Kaya nung naglaban sila ng Uruguay, yung nanay niya ay nakapunta sa Amerika. Amen? Yung dati na hindi kilala, maliit, mga kapatid. Ngayon, nandun na siya ngayon, naglalaro. At nakuha pa yung nanay. Amen? Napakadali, mga kapatid. Sa loob lamang ng ewan kong 2-3 araw, nandun na ang nanay. Na hindi mabigyan ng visa ng dati, kinakailangan ng $15,000 na piyansa. Mahirap. Pero mga kapatid, nakarating. Ano po ang nais kong iparating sa inyo? Mga kapatid, siya po yung pinakamakatandang portero doon sa lahat ng mga portero na naglalaro. Pero hindi siya sumuko hanggang nakarating doon, mga kapatid. Tayo kung minsan, dahil tayo po ay inaalipusta, linalait, tumitigil tayo, hindi tayo nagpapatuloy. Tayo po ay nababahala. Pero alam nyo, ang sikreto, siya po'y nagpatuloy. Ang gawin po natin, tayo po ay magpatuloy, mga kapatid. Mayroon tayong mararating dahil may tutulong sa atin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto kong basahin po natin ang Lucas. Yung kongresista na yon, kung siya man ang tumulong, o mayroon pang mga kasamang tumulong, mga kapatid, salamat sa kanyang buhay. Pero alam nyo, hindi niya kilala. Basahin po natin. Luke 11, 12, and 13. At dito na ho tayo magtatapos. Bigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Versikulo 11 muna para maintindihan po natin. 11. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung ito'y humihingi ng isda? Hindi, ano? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y hihingi ng itlog? Hindi din. Kung, sabi niya, tayo, mga kapatid, kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang iyong Ama na nasa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humingi sa Kanya. Mga kapatid, hindi niya kilala. Marami mo nagsasabi siya po yung masamang kongresista. Pero tumulong. Mga kapatid, ang inaano ko dito, gaano pa kaya yung Ama na nakakakilala sa atin, gaano pa kaya yung Panginoon na kilala Kanya? Hindi ba niya kayang gawin ang ating mga hinihiling? Mga kapatid, may panahon na nandito na tayo sa sahig, ano? Parang wala ng pag-asa. Parang wala nang gustong tumulong sa atin. Sa halip na tulungan tayo, dinadown tayo. Inaalipos na, walang gustong tumulong. Pero mga kapatid, mayroong Diyos na handang sasaklulo sa atin. Tutugon sa lahat po ng ating mga kailingan. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Naniniwala ba kayo na kayong tulungan ng Diyos? Naniniwala ba kayo na pwede kayong sagipin ng Panginoon? Kung minsan ang tao, walang pakiramdam, walang pakialam, walang pagmamahal, sarili lang ang iniisip. Pero mga kapatid, mayroon pong Diyos na hindi ka matiis. Ilang beses na tayo'y babagsak, lalayo sa Kanya, nandyan pa rin ang Panginoon na tumatawag, kumakatok sa ating mga puso, gustong pumasok sa ating mga buhay. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon
mga kapatid. Kayang-kaya niyang gawin. Anong sabi sa Romano sa Kapitulo 8, versikulo 32? Nais ko po na ating pagbulay-bulayan, itanim sa ating isipan ang versikulong ito, mga kapatid. Romano sa Kapitulo 8, versikulo 32. Ang sabi niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sino yung tinutukoy dito? Ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya ipinagkait, mga kapatid. Sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Ito po yung word na itanim natin sa ating isipan. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Kung kaya nang ibigay ang ating Panginoong Hesus, ano pa kaya? What's more sa ating mga hinihiling ngayon? Gusto mo ng bahay, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Gusto mo ng kotse, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Kung gusto mo ng trabaho, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Kung kailangan mo ng papeles, kayang-kaya rin na ibigay ng Diyos. Iyong bugtong na anak nga ang ating Panginoon Hesus, Kanyang ibinigay para sa iyo at para sa akin. Mga simpleng bagay lamang yan, mga kapatid, ay kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Nais Kanyang tulungan, nais Kanyang pagpalain sa oras na ito. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na muli ka naming sinamba at pinasalamatan sa lugar na ito. Salamat din po sa iyong presensya, sa iyong mga salita na amin pong narinig. Salamat o Diyos dahil nandyan ka palagi na tumutulong at gumagabay sa amin. Sadya nga po, marami kaming mga pagkadulas, pagkabigo sa buhay, maraming palalait at panungusik, pero nandyan ka palagi, tumutulong at gumagabay sa amin. Ang laban na ito ay hindi sa amin, O Diyos. Ito'y laban mo. Salamat po sa katatagan ng aming pananampalataya, ang patuloy na pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Salamat, patuloy mo kaming tulungan at makikita po namin ang iba't ibang tagumpay na ipagkakalob mo sa amin. Salamat po Diyos, magtitiwala kami sa iyo, sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Ingatan mo na kami, O Diyos, sa loob ng isang linggo muli na ito na darating. Kami niyong ingatan at pagpalain, gabayan sa lahat po ng aming paglalakbay at pupuntahan. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo na po ang bawat isa sa amin at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ang tatlong persona ng iisang Diyos na ito ang sumaatin ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos na buhay. God bless po.